Pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path, and I will hide His word in my heart, that I might not sin against God. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bring God, ye, and beyond their power they were leading of themselves. Praying as we must entreat that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Basta sabay-sabay po tayo. And This they need not as we hope, but first give their whole selves to the Lord, and unto us the relief of God. Salamat po na ang ikaw Panginoon. Ang buwan ka, kapag ito sa mga salamat. Ito sa God, sa Panginoon. Mga tayo po ng mga itong bibig ko na tayo sa mga salamat po sa mga ito. Ipapala sa nila.
Amen. Okay. Thank you for that singing. Masarap pong bawat po sa mga. And of course, thank you for the choir. Group singing. Yung isang membro ng group singing ay napilay. Tawag dito. Ayaw ko kung anong nangyari kanilang mata. Okay, so, and thank you for everyone. Salamat po sa Panginoon, higit sa lahat, sa kanyang katapatan sa atin. By the way, yun lang po ang mayroong position ng pala na nakaan. Yeah, yun lang. Amen. Okay, sige. And thank you for hearing us all. Sa ating pong pag-aaral ay pagkakay tayo sa Book of Ephesians. Amen. The Book of Ephesians, chapter 5. Okay na po kayo? Nakasitan din na po kayo? Nandyan pa po ba kayo? Yes. Baka kasi umuwi na kayo. Umuwi na yung isip nyo. Nandyan pa po ba yung mga diwa natin? Tayo po ay alay ng ating sarili sa Panginoon. Lahat po ay ibibigay natin. We will give our best to the Lord. Okay, ngayon po umaga ay dapat tayo sa ating pag-aaral ulit. Ito yung ating pag-aaral sa umaga nito. Ephesians chapter 5. Ayan, yan na po yung verses 15 to 17. Una na po pala. Thank you. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Sige, tumayo na rin tayo para sa ating pagbabasa at the same time ay sa ating pong pag-pray. Ephesians chapter 5. Kami sabi po niya dyan. And verse number 15. He then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ito yung pinapagawa ko ng Panginoon sa atin through Apostle Paul. Bagamat to the Ephesians, but also even of our generation today as being Christian o bilang mga mananampalataya. So tayo po muna ay mag-pray. Tagilan natin ang aming banal na Diyos. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling makapag-aral ng salita po. Dalangin po namin ang ating pagkakay pangunguna at muli hindi po pangungusap ang siya pong desire ng aming pong puso. Tunay nga po, through this word namin pong nabasa ay maliwanagan po kami sa mga naisip ninyo, kalubugan po ninyo, nagtatat po namin yung serve sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang pag-aaral po ito. Kayo po, Lord, siya. Mabigyan pa kami ng pag-aaral. At any devices ng away para kami disturb, we will pray, Lord, na tulungan niyo po kami mapagtagumpayan. Mawalan ng lugar, mawalan
pag-ibig na ito gamitin. Gamitin niyo ito mangyayari ayon lamang sa paraan po ninyo o pamatayan po ninyo. Kaya Lord, nagpapasapot po kami sa inyo at nagpapalinis din. Parapatin niyo po kami ng aming diesel o sisindan po ito at natututo kami sa mga tungkulin po ninyo. And then Lord, tulungan niyo po kami na ang impact nito sa buhay po namin ay ma-observe po namin ay sa buhay upang sa gano'n ang in-intend nyo na tagumpay sa bawat isa ay ma-achieve through your graces sa pamagitan din po kami ng mga pagdali na ito sa ita. Aming pong tinatalaga pinagkakatiwala ito sa lahat sa kanilang pangalan ng Jesus. Amen. Ang kapagat na natin pag-aaral ay nandyan sabing doing the knowable will of God. Okay? Pagganap ng ikinaalam na sa atin ng kalooban ng Diyos. O yes, yung naisip, layunin ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin yan. Alam niyo po, salamat, meron po tayong manual na kung saan ay ibinigay sa atin para lubusan natin maintindihan yung kalooban ng Diyos para tawagin mo tayong wise o maging wise, maging angkas, magkaroon ng yung wise that is magkaroon ng kaalaman sa totoo, tunay at hindi mo peke o hindi mo yung mga git lamang o sabi-sabi lang o kwento lang. And we have the Bible. Sabi nga lagi, if you want to know the will of God, go to the truth. And the only truth na i-present sa atin ng truth in the Word, salita ng Diyos, sa pamagitan ni Kristo Jesus, nung siya po ay nandito pa at hanggang ngayon i-reveal mo sa atin yan, ay yung kanyang salita. Kaya minsan sinabi niya sa kanyang Ama, sanctify them with thy truth. Thy word is truth. Okay? John chapter 17 in verse number 17. Thy word is truth. O meron lang dapat pagsanggumihan ang isang pananampalataya ng sabihin po natin ng kanyang portion o ng kanyang buhay o ng kanyang magiging tamang kalagayan ay ang salita ng Diyos. Kung ang mga naghuhula ng palad ay nilalakihan, ang mga yan ay ang mga lumalapit dyan ay yung mga nais. Sabi nga niya dahil nais maalam yung kanilang fortune o yung kanilang magiging kapalaran. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hindi lang nakaguhit sa kalan ang yung ating fortune. Amen. Na kung saan ay kailangan pang pakita natin yung ating kalan. Baka kung ano pa sabihin sa mga guhit dyan. Delikado. Nawala ng mga katiyakan. Kaya hula-hula lang din. Sa mga manghuhula, ganun din. Nakakalungkot, may mga means of how to see your future na pinapresent sa mundo nito. So tayo, maraming naniniwala sa mga horoscope, diba? Naniniwala sa mga, ano na yung mga binabanggit dyan? May alakdan, may scorpion, ano na yung mga? Iba-iba. Para lang basihan ng kapalaran. Pero hindi mo wise na lalapit tayo sa walang katiyakan. The only truth na magbibigay sa atin ng assurance sa buhay po natin is the Word of God. Kaya sabi, understand what the will of the Lord is. Be not unwise. Unwise yung mali yung ating
kasakitan. Unwise yung mali yung pamamaraan po natin. At alam niyo po, magiging mali yan kung malayo po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Malayo tayo sa kung paano i-discover din ang kalooban ng Diyos. Kung ma-reveal sa atin. At yan po ay true, the Word of God. Kaya knowing the will of God, you have to know the Word of God. Will of God and Word of God is inseparable. Magkasama yan. Lagi. Hindi mo po pwedeng sabihin na alam mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo kung malayo ka na nagsasalita ng Diyos. Amen. Kailangan talaga nag-aaral ka din ang salita ng Diyos. Binabasa mo yan. Kailangan pinapakinggan mo yan. At kailangan talaga kinakausap mo ang Panginoon. Amen. And through that, sa pamagitan ng vice versa natin pakipag-ugnayan sa Diyos through His Word and even through our communication to Him and our prayer, diyan po tayo nabibigyan mo ng mga wise na decision. So, ang pruweba ng ating pong pagiging wise is yung pong ginagawa natin, yung alam natin na kalooban ng Diyos. Okay? Doing the knowable will of God. So number one, makita mo natin, number one is, i-consider po natin yung paglakad natin bilang mga mananampalataya. Walk of the believer. So look at that. Okay na po natin, sabi ko niya, see that you walk circumspectly, not as fools. Gaya ng mga mamamang sabi niya, kundi but as wise. Kundi kaya dapat ng mga matalino o wise, maalam. Saan galing ang kaalaman? Through the revelation of the Word of God. And look chapter, tingnan natin ang chapter 4 and verse 1. Yes, verse 1. I therefore, the prisoner of the Lord, himself Paul, si Paul, beseech you that ye walk worthy of the vocation for which ye are called. Ano yung vocation? Ang vocation, yung katawagan, kung saan tayo nilagay ng Diyos, sabi niya, lumakad tayo na ayon, tinawag tayo sa kaligtasan. Amen. Ligtas na. Tinawag ka maglingkod. Ibig sabihin, tagapaglingkod ka. Yan yung vocation mo. Nainintindi ng Diyos. Sabi na, walk worthy. Pag sinabing worthy, nararapat, maging nararapat ko tayo. Yung word na walk, that pictures the way or our way of life as we live daily. And daily pala. Andyan mo sa ating life. Step by step. Yan mo yung walk. Ibig sabihin, ipinipicture nito, yung command na walk, ipinipicture nito yung ating pamamaraan kung paano tayo mabuhay sa pang-araw-araw. Sa bawat hakbang natin, one step at a time. Okay? So yan po yung walk. I therefore the prisoner of the Lord, and Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi nga, as wise, ibig sabihin, dalawang uri ang paglakad ng kahit anong palataya, mga tao po. Una, yung tinatawag natin careful walk. And then pangalawa, yung careless walk. So, therefore, ito yung nais ng Diyos. Maging careful tayo sa paglakad. Ano yung sabihin ng careful? Maging maingat tayo. Ito yung paglakad natin being wise. Okay? Walk circumspectly means that to walk accurately or precisely, tayo po ay lumakad na may pag-iingat. So, kung ikaw ay nakaranas ng lumakad sa Pilapil, kailangan mag-ingat yan eh. Dito nga lang eh, kayo mong mangkay, mayroong lalaba. Sabi, hindi nag-iingat. Nung nakita may dugo yung paa, parang nagsisindi na.
magsisisi ang sabihin kung hindi ka nag-iingat. Kasi may guru. So, you have to walk circumspect. Kasi pag hindi ka nag-ingat, talaga madadapa ka. Tama. Kaya hindi ka talaga nag-ingat, hindi kaya madadapa. So, ganun talaga sa paglalakad ng mga Kristiyano. Bilang mga mananampalataya. Totoo mo, may mga road o way na may mga hamon, challenges, at kung hindi tayo maingat, madadapa tayo. Kasi may mga temptations, may mga challenges na pwedeng sumubo sa ating pananampalataya. Ngayon, kung wise po tayo, ay andun tayo sa pananaman. Kasi habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, nananangan ka sa prinsipyo niya. Nga pag lumalayo ka dyan, kaya nga doing the doable will. Pag nawala ka dun sa will ng Diyos, doon tayo nadadapa. Totoo mo yun. Mga kapatid, ilan sa atin, lalayo kayo. Lagi mo sinasabi ito kasi bilang inumingkod, nagbibigyan tayo ng mga babala. Sana lalayo kayo dito sa ating lugar, lalayo din kayo sa ating church, pupunta kayo sa isang lugar, pero wag naman sanang lumayo din kayo kahit sa Panginoon. Kaya nga lagi mo sinasabi, in the place, dahil nga po sa kalagayan natin dito sa remote areas, tayo talaga ay pumupunta, nakikipagsapalaran, mag-aral, magtrabaho sa ibang lugar. Pero pag nandun tayo, umanap tayo ng lugar na kung saan alam natin magiging wise pa rin tayo. Na kung saan nandun tayo sa paglakad, dun sa wise na pamamaraan. And that is to be in near keeping always to our God, sa ating Panginoon. Huwag natin hayaan na lumayo tayo sa ating lugar at malayo na rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Huwag natin kaapekto yung ating pananampalataya sa mga geographical na area lang na kung saan tayo lumalayo. Dahil salamat sa Panginoon, naglagay siya ng mga gawain kahit saan na ngayon, na-reach out na. Kung pupunta ka ng Bayumbong, may mga churches na dyan, marami. Kung pupunta ka ng Muñoz, meron na rin dyan. Kung pupunta ka ng Cabanatuan, meron dyan. Kung pupunta ka ng Maynila, mas marami dyan. Kung pupunta ka ng Baler, meron din dyan. Kaya hindi na ako magiging dahilan na sabihin natin, hindi ako nakapag-Sunday kasi wala kami sa aming church. Tama. Meron na pong pamamaraan. Marami pong paraan. Sabi nga, kung gusto, may paraan. At nailagan kami ng paraan. Kung ayaw, may dahilan. Pero I do believe, ang isang Kristiyano, isa po sa kagalakan po natin, lagi tayong napapalapit sa Panginoon. At dyan po tayo tinawag ng Bible na wise. To walk, careful, walk. Tayo po ay maingat sa paglakad o sa ating pamumuhay. At lagi po tayo mamuhay sa kalooban ng Diyos. Let's maintain our fear to the Lord. And Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So, wise, being wise, yan po ang pagkahulugan kasi niyan sa Greek, yung meron ng takot sa Diyos. The word wise in the Greek means a person who fears God. Amen. Kaya ako, ang napakahalagang i-develop natin yan sa ating buhay Kristiyano. Na wala na tayong ibang laging awareness, kundi ako ba'y nasa kalooban ng Diyos. Baka na walang malayo na ako. Amen. Kaya whatsoever you do,
do it na i-glorify natin ang Panginoon. Kahit saan ka, huwag mong sabihin, ay, malayo na ako, malaya na rin ako. Kaya na nag-worry ko. Hindi ko. Kasi kahit saan, sabi nga, the eyes of the Lord is everywhere, beholding good and evil. Hindi natin matatakasan. Kaya, lalayo ngayon, mga estudyante, marahil, itutukoy natin. So, yung mga ibang mga kapatid natin, nasa malayo na, pero it's good. Sabi nila, doon sa kanilang pinagtatrabahuan, may merong church sila nagkatuan. And they are also serving. At sabi nila, Pastor, sabi nila sa kanila, Pastor, dito na po kami, dito po muna kami sa church na nagsisimula. May church din na kagaya natin na nandun sa ng malaking gawain, pero dito kami sa nagsisimula pa lang para mas ramdam na makatulong kami. Sabi mo, it's good discernment. It's good desire. Hindi ko sinasabing huwag kayo sa malalaking church. Pero it depends doon sa mga pinapadiscern sa inyo whenever nandun kayo, basta you are filled by the Word of God, the Spirit of God, at ang dadalhin kayo niyan lagi sa kung saan nararapat kayo. Amen? Basta lagi ang inyong decision ay naisasampuli sa alam natin na kalooban talaga ng Panginoon. Fearless book. Pangalawa, ito sabi natin ay sabi ng Bible, tinawag niya ito na foolish. Pag hindi tayo maingat, ito yung mga time na tayo napapalayo sa pagiging wise. Nagiging fools tayo. O foolish. Sabi niya, a foolish person adopts the worst system of moral values. Totoo ito. Sabi mo lang sa libro ng Panginoon, dyan mo sa gawing balihan ito sa kasiburan. Sabi niya, maraming mga estudyante lumayo. Noong mga nakarating na ng Maynila, nakapasok na ng mga mall, nalamigan, pati mga isip nila lumamig na, pati mga puso nila nalamigan sa mall. Sa isip. At sabi niya, dahil doon, malamig na rin ang paglilingkod nila sa Panginoon. Lumayo na sila sa Diyos. Amen. Maraming mga tukso na kung saan ito yung offer na sanglibutan na sinasabi, okay gawin ito. It is the moral value of the world na okay sa mundo, pero sa mga Kristiyano, alam natin, standard ng Panginoon. Alam mo dapat yung nararapat ka at hindi ka nararapat. Amen. Yan yung pinapa-discern ng Panginoon sa atin. So by the way, alam na natin ang hindi tamang ipasok sa katawan. At alam na natin yung mga nararapat sa atin para mas lalo tayong malapit sa Panginoon. Amen. It is always good that we are always penetrated by the will of the Lord through His Word. Kaya kamo, baonin natin ang salita ng Diyos. May Bible dapat tayo. Amen. Salita ng Panginoon. Yung desire natin na ma-involve sa gawain ng Panginoon. Huwag sana huwag sana maalis sa atin. Kahit saan ka man pumunta, ay makita kang malingat lumalakad sa kalooban ng kalooban mo ng Panginoon. Amen. Our old nature is attracted to evil. Yan po yung katotohanan yan. Kasi tayo, flesh tayo. A fearless Christian will give to his lust of the flesh. Pag hindi ka maingat, pagbibigyan mo yung lust of the flesh. Yan yung pinag-iingat tayo. If we sow to the flesh, we will reap the consequences. And when we will give to the fleshly nature, we cannot please God. Alam naman natin yan. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos pag tayo mamumuhay sa flesh. Hindi tayo umaalis
tandaan natin, kung alis man tayo dito, lagi ang focus sa inyong purpose. Pag-aaral, mag-aaral talaga. Okay? Pagkatrabaho, hindi ko trabaho yan. Pero huwag natin tularan ang aganapan o doon po sa senaryo doon sa Luke chapter 12 na talaga namang masipag, wise na magsasaka o wise na nagtatrabaho, pero hindi niya isinama ang Diyos sa kanyang buhay. I do believe, being a Christian, hindi tayo ganyan. Pero posible, magiging ganyan ka pag hindi ka maingat. Amen? So, be careful. Amen. At walk careful, a careful walk, not a careless walk. So, at in 1 John chapter 1, 1 John chapter 2 na po tayo pala. Tandaan mo natin, sabi niya, this is the warning sa atin. Sabi niya, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, matatapos ang mundong ito, lilipas ito, and the lust thereof, at yung lust, sabihin po natin, pita ng laman, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Dahil yung gagampan sa kalooban ng Diyos, ito yung mga vice. Sabi niya, mananatili kaya nga yung gagawin natin para sa Panginoon, ito yung mga nananatili para natin doon sa uuwian natin. Yung ginawa mo because of your lust or because of just worldly things. Sabi na, yan po yung sabi na will pass away. Matatapos na yan. Kaya it's good na ibigay natin yung ating sarili sa pagiging wise. At yan po ay ang pagganap ng kalooban ng Diyos na ipinaalam na sa atin. Amen. Minsan kasi, ito po kahit luwagol na, pero dahil nga po sa lakas ng temptation, impact ng kamunduhan, nadadala tayo. At sana, ito yung pangamba natin. Sana lahat ng lumalabas, umalis, lumalayo, nag-aatibay muna sa Panginoon. Amen. Kasi ikakapahamak mo, pag-wiggle ka pa, tapos lumayo ang sa gawain, lumayo ka sa, sabihin ko natin, spiritual na buhay mo. Yun mo yung nakakapapanganib, nakakapangat ka. At ayaw natin mangyari kasi ikakapahamak. To the point na ibibigay natin yung ating sarili sa mga bagay na or just a last. Sa temporary bagay. At hindi mo para ho sa kalooban ng Diyos. Amen. Tandaan natin yan. And then, pangalawa, ano yung una po natin? Walk of the believer. Pangalawa po is wisdom of the believer. Wisdom. Ano ang wisdom? Nais ng Diyos magkaroon po tayo ng kaalaman kung paano ini-spend ang ating panahon. I-spend ang mga resources na pinagkatiwala sa atin. At isa po sa resources na pinakamahalaga na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang time. Amen. Kaya sabi niya sa verse 16, redeeming the time. Redeeming the time. Because the days are evil. Sa ayaw na natin at gustuhin, sabi kasi ng Bible, sabi na ang mundo natin kasama ng kasama. Ang panahon natin na lang, ang panahon natin ay pasama ng pasama. Pero alam nyo, ang Diyos, bawat isa sa atin, pinagkatiwalaan. Isa po sa pinakamahalagang pinagkatiwala sa atin ay ang time. Amen. Yung panahon.
na kung mali yung pagka-spend natin, it will be wasted. Magiging sayang. Kaya sabi nga, maging wise tayo sa ating time. Redeeming the time. At ang buhay mo natin, naiintindihan mo natin, maraming choices. May mga gagawin tayong kapasyahan. At ito ba ang pagkukulang ko ng panahon? O ito, alin ba ang mas mahalaga? Kaya naniniwala ko, ikaw bilang nakarating sa simbahan, pinahalagahan mo yung panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Yung panahon ng pananampanan. At alam mo, ang sabi ng banal na kasulatan, in John chapter 4 verse 23, dumarating ang panahon, dumarating ang time, sabi niya sa English, na hinahanap ng Diyos ang tunay na mananampanan. Kaya nga, naniniwala ako, wala si hindi lang tayo naghahanap ang Diyos. Hinahanap din. Kung paano niya hinanap si Eva at Adan nung sila nagmasala. Natandaan niya, where art thou? Sabi niya. Minsan, kaya sila nagtago, nagkasala sila. Sana ay mga mananampalataya, kahit umabsent, hindi dahil nagkasala. May dahilan. Bagamat tayo mga makasalanan. Okay? So, being wise in time, we have a wisdom ibinigay sa mga mananampalataya, that is discernment to do the most important one from the less. Yung redeeming, that means payback. That means binabalyuhan mo talaga. Meron kang pagbibigay ng halaga doon sa mas alam mong mahalaga rin. Pinaprioridad mo ay yung isang bagay. Ano po? So, yan mo yun. And then, okay. Isa po sa sinabi ng Bible, the days are evil. Inihayan niya na bilang mga mananampalataya, may mga danger time na dapat tayo aware. May mga darating sa buhay natin. Okay? Ito mo kasi, sabi, the world is a dangerous. Saan ba yun? Ayan. Andyan eh. The world is dangerous place, physically and spiritually for the child of God. Bakit? Kaya nga pinag-iingat tayo. And, ano sabi ng Bible? Be vigilant, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, is as a roaring lion. Verse Peter chapter 5. And verse number 8. As a roaring lion, walketh about seeking whom to be devoured. Kaya nga, isa sa katotohanan na kinakaharap po natin bilang mga mananampalataya. Madalas na rin, hindi naman madalas ito, pero narinig na natin yung salitang madaling maging Kristiyano, pero mahirap daw magpaka-Kristiyano. Bakit ako? Isa mong dahilan dyan ay pag tayo'y nakipagkasundo sa Panginoon, talagang meron ng akaway sa atin. At yan po ay ang adversary na devil. Gagawin lahat yan ng paraan para i-doubt ka, hilahin ka, ilayo ka sa Panginoon. Silahin ka. Sabi nga, as a roaring lion, seeking whom hindi devour. Iaalis ka sa kalooban ng Panginoon. And
salamat, ano po, bagamat may kaaway at may mga challenges din sa buhay, pero ang Panginoon, sabi na, siya yung magiging establish sa atin. Kaya kung tingnan mo natin in verse number 10, okay? Verse number 10, but the God of all grace, ang Diyos ng pabiyaya, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle, patitibayin ka na. Kaya lahat din po ito pamamaraan. Kaya naniniwala tayo na all things work together for good. Bakit? Ang Diyos, pwede niyang gamitin, balik na rin, ano man ang gawin ng diablo, pwede niya itong gamitin para isitin tayo. Yun naman yung assurance sa atin ng Panginoon. Like of what happened to the life of Joseph, sa buhay ni Joseph. Kahit siya po ay nakaranas ng betrayed sa kanyang mga kapatid, pinenta siya. Ihulog sa balon, itinulong. Maraming naranasan, pero ang maganda doon, and the Lord, ito yung laging mababasa natin, and the Lord was with Joseph. Laging na Joseph. Bakit? Si Joseph po ay nananatili yung kanyang connection sa Diyos. Hindi niya kailanman, hindi siya nag-rebelde o umalis sa Panginoon dahil sa mga pangyayari sa kanya. And then God meant it for good. Sabi na hanggang sa dinala siya ng Panginoon sa palasyo. And then, He used Joseph para establish ang world Israel. At hanggang ngayon, nagaan yung, alam niyo, panahon natin ngayon, aside from the literal Israel, ang isa pong kalat sa mundo ngayon na hindi lang po literal ng mga Israel ay ang churches na kung saan ay nakabilang sa Israel, anak ng Diyos. Dahil po, may mga nag-stand na natili sa connection nila sa Panginoon. So, magiging wise at lagi po tayong connected sa Panginoon. Aware tayo. At huwag natin hayaan na yung evil time maapektuhan po tayo at dahil po dito makikisama na rin tayo. Na yung sistema ng mundo ay i-adapt na rin natin. No! Kahit saan tayo, we have to walk circumspectly. Yung ating paglakad, maging wise, and then yung will for the believers. Andun po yung discerning God's will for the believers. Ano yung will for the believers? Ito yung perfect will of God. Ito yung kalooban ng Diyos na dapat maging ay binigay niya sa mga mananampalataya. Ito yung pang-discern natin. Ano po, sabi na natin kanina, hindi pwedeng lumayo ang kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos. Dito lang natin na di-discern yung kalooban ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. So we have to prove what is acceptable unto the Lord. And Ephesians chapter 5 verse number 10. So God wants us to understand His word. Kaya nga sabi niya, the entrance of the word giveth light, it giveth understanding unto the simple. And Psalms 119 verse 130. Kaya yung pagpasok ng salita ng Diyos, o yung enlightenment niya sa atin, o yung pagpapahalaga natin dito, pag-aaral mo nito, pakikinig mo dito, ito yung magbibigay talaga sa iyo ng discerning, o discernment.
you will discern the perfect will of God sa buhay mo. Kaya sabi, understand what the Lord will is. So, prove what is acceptable unto the Lord. And then that verse, nagsasabi na yung salita ng Diyos talaga mahalaga sa buhay mo natin. Yes, kaya nga andito ako eh. Sabi niyo po. Pero hindi pa po dyan, hindi lang natin papakinggan, ang pagpapahalaga natin dyan, ang hakbangan natin dyan. Ang, sabihin po natin, ang pagiging kakumplituhan ng salita ng Diyos o pagiging wise natin ay yung isang buhay mo natin yung salita ng Panginoon. Okay. Discerning God's will, and discerning God's will, of course, through our bodies, we have this body. Paano yan? Yan. And Romans chapter 12, verse 1. Yan yun. Romans chapter 12, verse 1. Our bodies, yan po yung manifestation ng ating sanctification. Sabi nila, good. Di baling, save naman ako. Ito yung ako sa atin eh. Kasi may mga view kasi gano'n din kasi. Sabi nila, pag ligtas ka na, okay lang na gumawa ng kung ano. Kasi ligtas naman na tayo. Itong body na to, wala namang kinalaman ito. Kahit mag-defile yan, kahit anong gawin yan, ito. Asaan ang sanctification? Kung sabihin po natin, na kahit ano nang gawin natin, pwede lang. Sabi na pa, be sanctified. Makita yung holiness through our bodies. Kaya ngayon, tingnan nyo, andito tayo sa worship place, nagmamanifest tayo, nagmamanifesto tayo, nakahayag tayo dito, maayos, nakabihis. Kasi yan yung outcome ng kung ano yung inner nangyari sa inside natin. Amen. Paano makikita ang binago tayo? Kung walang pagbabago sa atin, na kung saan ay yung dating itsura pa rin natin, nung hindi pa tayo nananampalatay, ganun pa rin tayo. Diba? Lasinggero ka, mabisyo ka, nakilala mo ang Panginoon, tapos ganun ka pa rin, walang pagbabago. Long hair ka noon, bagang lalaki ka. Ilan naniniwala ko na totoo na if any man be in Christ, he is a new creature. Binabago ka. Kasi may nangyari sa inside. So hindi man biglaan, pero binabago yan. The will of the believer through their bodies ay sa pamagitan ng kanilang katawan. O discerning God's will through their bodies, na di-discern ang kalooban ng Diyos. For this is the will of God, even our sanctification. Yes. Hindi lang mo claim na sasabihin mo, alam mo ang Panginoon, binago niya ang puso mo, but it will be manifested in your bodies. It will be manifested also in your minds. Or mind. Ano yung sabi ng banal na kasulatan? Be transformed by the renewing of your mind. Naka-state siya bilang pautos kasi ano talaga yan? Duties ng mga mananampalataya. To be always maintained to be renewed their mind. Kasi tayo nga, nandito tayo sa pulyot na mundong ito. There is a possibility na yung mind natin susunod. But sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. At araw-araw ko, nagpapatransform ko tayo. Bagamat once na tayo tin-transform for our salvation. Pero for our sanctification, siniksikap pa rin natin through His grace na tayo po ay
linisin yung ating kaisipan. Tingnan mo, kahit saan tayo, kahit saan, nakaupo ka na, kahit nga nakikinig tayo, pwede yung kaisipan natin, pag hinayaan natin, yung ulo. Pero sabi ng Bible, be transformed. At ito po ay perpetual na gagawin ng mga mananampalataya habang namumuhay tayo. I-transform natin yung ating kaisipan. Binigyan tayo ng will ng Panginoon. To control the mind. Bagamat siya po talaga ang may kapangyarihan to control us, but kaya nga napakahalagang in submissive to it. Napakahalagang nagsasubmit tayo lagi sa Diyos. At siya po yung gumagawa sa buhay natin. And our attitude, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, and everything give thanks, for this is the will of God, and Christ Jesus concerning you. Attitude, ano yung attitude mo? Attitude natin. Kung sinabing attitude, asal, ugali. Nakikita dapat yung God's will. Nadi-discern yan sa attitude mo natin. Alam nyo, madaling ma-discern ang mga Kristiyano sa bagay na ito. May mga mananampalataya. O sabihin mo natin, may mga tao, punong-puno ng reklamo ang buhay. Punong-puno ng paghihimagsik. Punong-puno ng galit. Punong-puno ng sabihin mo natin comparison. At dahil punong-puno sila ng mga ganong bagay, nawawala na ng puwang yung pasasalamat. Hindi kasi nakikita yung yung blessing talaga ng Panginoon. Pero alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, in everything give thanks, for this is the will of God. Dapat maging natin yan, maging attitude natin yan. Na ano man ang nasa atin, ano man tayo ngayon, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. At pag lagi ang nagpapasalamat, mawawalan ka ng buwang sa pagre-reklamo, mawawalan ka ng buwang sa pangingipong para sa iba, mawawalan ka ng buwang sa galit. Pasalamatan ko na, kung ano yung meron ako. Pasalamatan ko ang Panginoon. Magamat, ginagalito ako, pero salamat sa Panginoon. Kahit andun pa rin yung paglaman. Pero at least isa po sa attitude na nanidevelop sa atin, maging gratitude. Yung word na gratitude, mapagpasalamat. Mapagpasalamat tayo sa Panginoon. So, and our attitude. Discerning God's will, delighting in God's will. Pag sinabing delighting in God's will, nagiging kasiyahan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Maging kasiyahan mo nawa sana yan. Ano ang kasiyahan mo sa buhay? Honestly. Maraming malungkot dahil walang pera. Totoo ba yan? Totoo yan. Maraming malungkot dahil hindi mabuhay ang gusto. Marahil ay isang unit ng gadget. Malungkot siya kasi hanggang ngayon sabi niya, ito pa rin unit na ito. Abay, nag-upgrade na marami. Pero alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, matuto tayo, pasalamatan natin yung kalooban ng Diyos at kasiyahan natin ito sa buhay natin. Maging kasiyahan na sana ng Panginoon yung alam mo na sa kalooban ng Diyos. At saka alam mo, ginagampanan mo yung kalooban ng Diyos. Masaya ka. Masaya ka dahil, alam mo, dapat masaya tayo dahil hindi tayo isa sa mga tumanggap ng malita. Masaya ka dapat doon. Pero iniisip na marang sana isa ako tumanggap sa malita. Pero alam niya, ngayon, ano ang dahilan ng korupsyon?
na tinuturo, mali-mali ka. Gusto mo akong ma-involve dyan? Kasama tayo. Kasiyahan dapat natin yung wala tayo hindi tayo kasama sa mga usapin na kung saan ay nagiging problema ng lipunan. Pasalamat na lang tayo. Kahit sabihin natin sinisismis yung buhay natin talikuran, pero ang alam mo doon, basta hindi mo alam, tapos alam mo na sa kalooban ka ng Diyos, yun yung mga natutuwa ka na nasa kalooban ka ng Panginoon. Alam niyo po na isa po sa kasiyahan ng mga mananampalataya noon. Sabi ko ng mananampalataya, hindi ko matandaan kung anong passage, yung sabi nila na sila ay parang proud sila na sila ay kasama o yung po bang parang sila ay iniiyak dahil sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. Isa ko yan. Isa yan na kung saan sa mundo, degraded tayo. Pero dapat tayo po bilang mga mananampalataya, masaya tayo as long as we bear the mark of our Lord Jesus Christ. Amen. So sabi na, tinuruan tayo ng banal na kasulatan, ano sabi ng Psalms chapter 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord. Amen. And in His law that He meditate day and night. Yun yung delight natin eh. Yung masaya tayo dahil alam natin, gumagampang tayo sa kalooban ng Diyos o doon po sa naisip ng Diyos sa buhay natin. At pasiyahan mo dapat yung nandun ka. Okay, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. It should be our greatest delight na bigyan natin ang kaluwalhati ng Panginoon, mabigyan siya ng kapurihan, niluluwalhati natin siya. Pleasing the Lord, we are pleasing the Lord. Kaya nga, isa sa kaluwalhatian ng Diyos, ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ginagawa natin ang kanyang salita. Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Sabi mo ng James 1:22. Colossians chapter 3 verse 22. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Hindi para sa mga tao. So, andyan pa rin po ba kayo? Okay. So, it's measurable dapat sa iyo, delightful dapat sa iyo, yung alam mo na sa kalooban ng Diyos. Kaya masaya dapat yung mga nasa church, alam mo na sa kalooban ng Diyos. Huwag naman yung mga expression, para kayong nalugi, para kayong, sabi nila, pinagsakugan ng langit at lupa. Kung meron daw dapat pinakamasaya na lugar, dapat pagamat meron pa rin lang iniisip ang mas mula. Pero ang totoo yan, ang pinakamasaya dapat na pinapuntahan at ang mga nandyan, mga mananampalataya sa simbahan. Masaya lugar din yan. Tayo po kasi mga mabis, hindi siya tayong shukoy ba? Parang hindi naman. Yung iba talaga nagbubulyaman, nalubulog daw, kaya sila kambal, maranasan nila. Galing sila sa ibang church. Pero may pagkakatawad dito, nag-iiyak na, labas sipon at ukong, laway magkasama. Sila yung pukwito. May mga natutumba, pero may tagasalo. Pero tayo, ang kagalangan kasi natin nasa loob. The inner man. Amen. Yes, at ang manifestation nito ay order life. Amen. Yung naka-order, ibig sabihin, naka-arrange ng tama
nakaka-bless at hindi nakaka-open. At hindi yung anong handyan, tapos hanggang sa mga nasisilipan ka, wala sa order mga ano. Sabi ng banal na ba't hanggang tayo? Sabi ng banal na kasulatan, all things be done decently. Decently. And order. Amen. Diba? So therefore, delight thyself in the will of God. Yan dapat kasiyahan natin. Kaya kasiyahan dapat ng mga anak, ng mga magulang na nasa simbahan. Kaya no wonder na pag araw ng linggo, pinaghahandaan talaga yan. Alam niyo po ba, isa sa pinaka-handang-handa nakikita ko lagi. Hindi naman sa paagahan, pero nakita ko yung kahandaan, yung Tatay Lungsod dyan lagi. Alas 7 pa lang, andyan na. Susunod na dyan, si Nanay Guri na. Well, sabi ko, kung meron ng pagbibigay ng most actual dito, ano binibigyan na sila most actual. Handa. Therefore, pinaghahandaan ko yan, prepare yung puso natin, at masaya ko tayo dinigit ang anumang program o gagawin ko natin para sa Panginoon. Amen? So, God's will is for us to live wisely. Amen. Nais ng Diyos, mamuhay tayo ng may kaalaman sa kanyang mga panuntunan sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, we need to be Bible Christian. Amen. Kaya meron po tayo sa ating mga Bible Baptist Bible. Amen. We base our teaching, we base our life in the Bible. That would be that will be our lifestyle, or that must be the lifestyle. We must use those moments of opportunity God gave us to do His will. Kaya nga, maging wise tayo sa pag-gamit ng panahon o time natin. We know the world is dangerous place sa ating bilang mga mananampalataya. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Andyan lagi ang danger. In this world, there is no safety. Wala pong safety. Kaya pinag-iingat mo tayo. Ang safety lagi, yung nandun ka sa kalooban ng Diyos. Yun lang yung safety. Sa mundong ito, pagka nagpakamundo ka na, delikado. Magiging delikado yung buhay mo. Hindi mo alam. Isa ka sasabihin ng Panginoon, thou fools. Ngayon ay kukunin yung buhay mo. Paano na kaya ang accountable mo? Accountability mo. So kaya napakalaga ho. Sabi niya, doing the knowable will of God. Yan yung kahandaan ng Kristiyano. Lagi mong ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyayari sa buhay, handa-handa ka. Kasi andun ka sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin, there have always been times like this. And no matter what happens today, the promise of God will still be true tomorrow. Totoo mo yan. He is shield unto them that put their trust in Him. The safest place is the center of God's will. And Proverbs chapter 27 verse 1, as we end, ang sabi niya, huwag niyong ipagmayabang ang mangyayari bukas. Amen. Sapagkat hindi ninyo alam ang mangyayari. Sabi niya, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day will bring forth. So trust God, what they are about. Amen. Pagtiwalaan natin ang Panginoon, at lagi paalala, doing the knowable will of God. Gawin natin, alam natin kalooban ng Diyos sa buhay natin. Okay? Andun ang kalooban niya, inilatag na niya sa mga mananampalataya. Andyan po yung wisdom,
discernment para sa mga mananampalataya, kaya nga hinihingi yan, itiniubil ako ng within us of God. At sabi nila, nais ng Diyos na akaran natin ito habang tayo po ay nabubuhay. At yun nga po, yun yung lifestyle natin, doing the knowable will of God. Amen. Okay? So maraming salamat po, and let's stand and let's talk to God. Kung naniniwala ka o kinausap ka ng Panginoon sa umaga kong ito, why don't you also respond and talk to the Lord? Lord, help me to be wise enough that I might use my gagawing i-apply ko ang aking puso sa kaalaman na kung saan ay inihayag mo sa akin. Walk circumspectly, not as fools, but as wise. Gusto mong maging wise sa Panginoon, tingin mo. Huwag kang lalayo sa Kanya. Fools ka, paglalayo ka dahil sa mga wises. Fools ka, paglalayo ka dahil lang sa mga advertisement of this world or comfort of this world. At hinayaan mong lalayo ka na pati sa gawain. At kahayaan mong lalayo ka puso mo para sa Kanya. Let's pray. Dakila namin ang aming banal na Diyos, salamat po sa inyong kapahayagan, salamat po sa inyong pong mga salita. We do believe, naniniwala po kami sa kapahayagan po ito na totoo. At salamat po Diyos, ang mga salita mo ay buhay na dumidiscern ng mga pangailangan ng bawat kasama at naglalagdag din Panginoon ng solusyon po ito. Nais ko pong bawat isa sa amin ay maging wise o maging maalam Panginoon para alam ko namin ipumuli ano man ang mga challenges sa amin po. Tuturuan niyo po kami tulungan to be wise, that is to abide in your always, to walk to your scriptures. At marami na po kayong pinakita sa amin ng aming bawat na lumayo. At sila Panginoon ay unfortunately ang kanilang buhay hindi na prosper. Pero salamat po sa mga pinakita niyo na nag-stand ang indigan kahit anong hamon ng kanilang ginagawa. At sila Panginoon yung example hanggang sa ngayon. And you want us to be like us. At help us to be wise to choose. Marami po kami mga choices na pwede gawin. Turuan niyo po kami pahalagahan ang knowable things that you have revealed to us na dapat po namin nakaman. These people na nakaharap po sa inyo, talking to you, i-grant mo po ang mga bagay na na-estimate. Hinihingi sa inyo. Kayo po yung nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Ang katatagan ng bawat isa. So be it correct. And Lord, let your word be a blessing. And even Lord, all the functions of these activities happen this morning na maging beneficial po sa lahat. I-grant niyo po kami ng mga pagpapala. I-grant niyo po Diyos ang mga kalilingan ng mga kapatid. Ito yung blessing po sa amin that you have God na kumukontrol ng lahat. At we have a Father na gustong lumago po kami ayaw manatili kami sa kung saan po kami dapat.
Salamat po ng marami at iwalay po kami ng iyong kagalangan. And Lord, let it be na maging delight po namin lagi na we are abiding in your presence. At kami pong itinatalago pagkakatiwala sa inyong lahat at kami po aming dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. And all people say, Amen and Amen. God bless po at magandang umaga po sa ating lahat.